Romans chapter 14 and verse number 12. So then every one of us shall give account to himself to God. So then every one of us shall give account to himself to God. So the message of the Lord ngayong gabing ito ay ang message na pinamagatan po nating we will give an account to God. Siguro po sa isang mababaw na pagsasabi po nito, mananagot po tayo sa Diyos. We will give an account to God. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ngayong gabi ay muling nagpapasalamat sapagkat kami po'y dinala mo upang makapakinig ng iyong salita. Nawa dakilang Diyos, walang anumang hadlang sa pagpapala na naitalaga mo para po sa bawat isa sa amin. Nawa, pumarito po kami na preparado ang isip, ang puso, ang buong pagkatao upang tanggapin po ang pangangaral na kung saan alam po namin na talagang ang intention mo ay ang kami po ay matuto. I pray, O Father, that you will again bless me, use me, you will guide me, Lord, para po maibigay ang mensahe na kailangan po ng bawat isa. Salamat po sa mga kaibigan po namin, maging sa mga bago po naming nakakasama sa kanila pong pagpapatuloy, dakilang Diyos. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong gabi ito mga kapatid, isang maiksing talata, pero para sa akin po, napakahalagang paalala sa bawat isa. I can say na ito po ay dapat warning and wake-up call sa bawat Kristiyano. Nung isulat po at sabihin po ni Apostol Pablo ang mga pahayag na ito, for me, ito ay dapat mag-serve as a warning. And at the same time, a wake-up call. Ibig sabihin, ito ay dapat maging panggising po sa bawat isa. Nowadays, I can say that even some of the pastors will agree with me na ang battle po natin sa panahon ngayon ay yung pong masyado na pong bantad ang marami po sa usapan po ng gawain ng Diyos. At ang mas nakalulungkot po ay ang hindi na po malalim na pagtanaw ng marami po sa usaping ministeryo. Kumbaga po, nandun tayo sa panahon na para pong kagaya na lamang ng religion ang Kristyanismo. Na ang mga miyembro nito, ang mga mananampalataya, dumadalo, nagsisimba, pero yung pinaka-substance at yung deep essence ng tinatawag nating worship ay parang di na po natin basta mararamdaman. I am not saying na sa church natin ganon. Pero ang sinasabi ko po sa pangkalahatan, palibasa po sa Biblia naman, niliwanag talaga yan na sa mga huling panahon, ito po yung isa sa panganib, ng mga huling panahon na masyado na pong magiging mababaw ang tingin ng marami sa usapang gawain ng Diyos and in fact, maging sa pagtrato po sa salita ng Diyos, hindi na po talaga makikita yung pong masasabi nating pagbibigay ng matinding importansya ng marami patungkol po dito. Mga pumupunta po ng church, hindi preparado ang puso, na parang nakasanayan na lang na pumupunta sa church, na kung saan umawit o hindi, manalangin o hindi, talagang magdala ng Bible o hindi. Basta ang masasabi nating parang religious ego na lang po mga kapatid na nagsisimba. Kaya sabi ko, siguro napakagandang paalala po nito sa atin. Na baka mamaya nakakalimot po tayo. Na baka mamaya isa na tayo sa ganun po ang ating naging pagtrato sa usapin ng Kristyanismo. Na para bang nagpapatuloy po tayo na nakakalimutan natin na isang araw may pagharap sa Diyos. Na isang araw may pagsusulit, mga kapatid. So ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Na ang sabi po niya, so then every one of us shall give account of himself to God. Bawat isa sa atin, iyaharap natin ang ating mga sarili sa Diyos.
Bawat isa sa atin mananagot sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, lalo na nga po sa usapang kaligtasan. Bilang mga Kristiyano, isang araw ako at ikaw sa takdang panahon ng Panginoon, we will stand before Him to give an account to Him. Kaya sabi ko, warning po ito. Kaya ang sabi ko po, wake up call ito. Baka mamaya medyo masasabi nating kalos heart na po ang taglay ng maraming Kristiyano. Baka mamaya po mga kapatid, kailangan na pong bungkalin ang natiwangwang na lupa. Baka mamaya mga kapatid, kailangan na po to break up the fallow ground, mga kapatid. Baka fallow ground na po. Kaya wag nating hatakin ang church natin sa kalamigan. Wag nating hatakin ang Kristyanismo sa kababawan. Mga kapatid, isang bagay na magandang maidiin po sa bawat isa sa atin, Kristiyano, ikaw at ako, isang araw haharap sa Diyos upang magbigay sulit sa Kanya. We will give an account to God. Kaya po ang ating tatalakayin ngayon ay napakahalagang ating pong bigyan ng masasabi nating matinding pagpapahalaga, or else isang kalungkutan para sa atin ang magiging pagharap natin sa Kanya. Kalugihan para sa atin ang magiging pagharap natin sa Kanya. Tingnan niyo pong saglit ang sinulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. At dito po mga kapatid, atin pong bibigyang pansin kung bakit sinasabi ko na ang pagharap natin sa Diyos ay dapat maging mensahe na nagbibigay babala sa atin at mensahe na dapat gumising po sa atin. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, mga kapatid, ang verse number 13, ang ating pong, verse number 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Sa verse number 12, mga kapatid, ang sabi po, now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for that they shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Mga kapatid, ito ay isang paalala na ako at ikaw bilang mga Kristiyano, haharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo upang magbigay sulit po sa Kanya. At ang halimbawang sinabi ni Apostol Pablo rito ay ang pananagutan natin sa kung saan mga ginawa natin para sa Kanya. Sa 2 Corinthians chapter 5, ikalawang pagsulat ni Apostol Pablo sa kanila, sinabi po niya sa verse number 10. Sa verse number 10, mga kapatid, ang sabi po niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. In Ecclesiastes, niliwanag din po sa atin ang patungkol po sa huling bahagi. Sa bahagi pong isinulat po ni King Solomon sa chapter 12. Ang sabi po mga kapatid, verses 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, whether, ang sabi, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So, mga Kristiyano, ang ini-establish ko po sa naging programa ng Panginoon, especially sa mga future events. Ang isa sa bahagi nito ay ang pagharap ng lahat ng Kristiyano sa Kanya upang magbigay sulit sa Diyos. So you and I, one day, will stand before the Lord to give an account to God sa kung saan ating pong masasabing magdedetermine ng glory o ng tinatawag nating kalugihan. So tatlong bagay po ang gusto kong ipaalala sa atin. Number one, knowing that we will stand, we will give an account to God. Tatlong bagay po ang gusto ko pong ituro, ipayo po sa inyo. Number one, dapat po gamitin natin ang ating panahon wisely. Let us use our time wisely.
Pag sinabi nating our time, may kinalaman ito sa buhay po natin. Okay? Kasi alam naman natin na sa Biblia po, mayroon pong pagtuturo patungkol sa buhay ng tao na may katakdaan. Tama po? And as it is appointed unto men once to die, after this, the judgment. Nakatakda sa bawat taong mamatay ng minsan. Doon po sa sulat po ni Moses, ang sabi po niya mga kapatid, sa Psalm chapter 90, di ba? So, ang sabi po niya sa verse number 10, okay? Psalm chapter 90 and verse number 10, the days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength there be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is cut off and we fly away. Okay, verse number 11. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Verse number 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So mga kapatid, sa realization po, kasi kung titingnan natin po yung pinakakaisipan, doon po sa talata, kumbaga para bang, kumbaga sa survey, ipinakita po na ang buhay ng tao, yung span ng buhay ng tao, yung lifespan, nasa 70 years. 70 years. So tapos, and if by reason of strength, nagiging 80 years, mga kapatid. Yun po yung ayon sa kanilang aral patungkol sa lifespan, yung buhay ng tao. Sa madaling sabi po, kung ikaw ay malakas nung panahon na yon, ang kadalasan, pag malalakas, maaayos, nasa 80 years. Pero handoon pa rin po ang hangganan. Na pagdating ng ika-80 taon, mawawala po siya, mamamatay po siya. Sabihin na natin ikaw, sobrang pinagpala ka, 100 taong ka mabubuhay. E di ganun pa rin po, may hangganan pa rin po. So, we need to be reminded, Christians, na ang buhay ng tao may hangganan. So kaya doon sa punto natin, because all of us will give an account to God, so make sure that we will use your time wisely. Ibig sabihin, gagamitin natin ng tama ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Sino rito ang mga kapag ka nagwi-witness? Ang isa sa ating pong panimula sa kanila o ang isa sa bahaging ating pong ipinapaalala sa kanila na ang buhay ng tao parang singaw. Diba? So the reason why we are witnessing, the reason why we are actually sharing the gospel, it is because of the fact na ang tao po mamamatay. At ang kamatayan po, mga kapatid, ay hindi po katapusan ng lahat. Ito po ay ang paglisan sa lugar na ito para pumunta po sa lugar sa kawalang hanggan. Yung po ang eternity, yung buhay na pagkatapos dito. Ngayon, bilang mga Kristiyano, yan ang babala natin sa mga unbeliever. Kaya gusto natin silang witnessan, gusto nating i-share ang gospel sapagkat ang nais natin, bago dumating ang kamatayan, makatiyak sila ng buhay na wala hanggan. Now, sa usaping Kristiyano, yung truth hindi po nabago. Paalalang dapat sa mga Kristiyano rin po. Kung ipinapaalala natin sa mga hindi ligtas na may kamatayan, magandang maalala rin ng mga Kristiyano na mayroon pong kamatayan. Amen? Ang tanong ngayon, bilang Kristiyano, paano ka mamamatay? Hindi yung kailan eh. Kasi yung idea ng kailan, walang nakakaalam sa atin. Diba? Ang biro ko nga dyan, wala naman nagpa-schedule eh. Meron ba nagpa-schedule sa inyo kung kailan kayo mamamatay? Wala. Sa usapan ng life extension, kapasyahan pa rin ng Panginoon yan. Hindi pa rin po tayo dyan. Di ba? Kahit sabihin mo, ngayoko pang mamatay. Maganda pa ang mga plano ko sa buhay. Yung ganda ng plano mo sa buhay, yung pag-ayaw mo sa kamatayan, hindi po makakapigil sa katakdaan ng kamatayan. So, ang kamatayan at ang katakdaan ng kamatayan ay hindi lang applicable sa usaping unbeliever, it is also applicable to us believers, and we need to be warned sapagkat ang ating pong katotohanan pinag-aaralan ngayon, haharap tayo at magbibigay sulit tayo sa Diyos. Mananagot ka sa buhay na yan. Di ba? Kung wala ka rin lang plano na gamitin ang buhay mo para sa Diyos, di ba? Huwag ka nang mag-pray ng mahabang buhay. Kasi ang mahabang buhay na ibibigay sa iyo na wala namang planong gagawin sa Diyos ay mahabang buhay na pagsasayang. Naintindihan niyo po? Mabuti pang nabuhay ako ng 20 years lang. Di ba?
na kung saan nagamit ko sa Panginoon kaysa mabuhay ako ng 100 years na hindi ko naman nagamit ng may kapantasan. Mga kapatid, mga minamahal, I want to encourage everyone and at the same time, gusto kong maging panawagan ito ng panggising sa atin. Kamusta ka? Babalik ang Panginoon, mamamatay po tayo, may hangganan ng buhay. Sa ano mo ginamit ang buhay mo? Use your time wisely. Na kasing kahulugang salita ng puntos na ito, use your life wisely. Gamitin mo ng may kapantasan ng buhay mo. Walang ibang dapat may karapatan sa buhay na ito, kundi siya na nagligtas sa atin. Amen? Kristiyano ka, dapat meet for the master's use ka. Dapat ang buhay mo para sa Kanya. At sasabihin ko po sa inyo yan, kahit ikaw ang maging pinakamayaman, kala natin kasi applicable yan sa mga unbeliever lang. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mga kapatid, kung Kristiyano ka at pinayaman ka ng Diyos, kung Kristiyano ka at nabuhay ka ng matagal, mga kapatid, ang ating pong isang bagay na dapat paghandaan ang pagharap natin sa Diyos para ibigay sulit natin ang buhay, ang panahon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, makabuluhan lang ang buhay kapag ka ito ginagamit sa Panginoon. Amen? So use your time wisely. Diba? So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Mga kapatid, kahit gaano kayo kasipag sa trabaho nyo, kahit kayo gaano kasipag sa pag-aaral nyo, kahit gaano kayo ka-active sa paglalaro nyo, kahit anong award ang makuha nyo, tatandaan nyo po ito, pagharap natin sa Diyos, ang pinag-uusapan dito, kamusta ang iyong naging pagdalo, kamusta ang iyong naging pagsaserve, kamusta ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Gaano ang nakuhang oras ng Diyos sa buhay mo na kung tutuusin, siya ang nagbigay sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Kanino mo ginagamit yung buhay mo? Di ba? Gaano karami, pag nagkwentahan tayo, gaano kalaking oras ang nagugol mo sa FB? At gaano karaming oras ang nagugol mo sa Bible? Di ba? Gaano karaming outing ang napuntahan mo? At gaano karaming services ang naatinan mo? Gaano karaming mga lakad sa labas? Ha? Ang nagawa mo? At gaano karaming labas para sa soul winning ang nagawa mo? Mga kapatid, pinag-uusapan natin yung paggamit ng buhay. Ang pinag-uusapan natin yung paggamit ng panahon. Sa taon na ibinigay ng Diyos sa iyo, sa panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo, sa buhay na ibinibigay ng Diyos sa iyo, ang tanong, nagamit mo ba siya ng may kapantasan? We will give an account to God. So, make sure that you will use your time wisely. Yes, mga kapatid. Di ba yung sabi nga po, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kaya maganda, once in a while, medyo nag-iisip tayo eh. Diba? Nag-iisip tayo. Nagpe-pray ka sa Diyos na pahabain ang buhay mo sa anong purpose? May plano ka ba para sa Kanya? Kasi dami ko pa pong gustong ma-enjoy dito sa mundo. Mga Kristiyano, sayang ang buhay pag hindi nagagamit sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga paalala ng Biblia. Sa mga kabataan, ano paalala? Remember now. Hindi mo kailangan tumanda ka muna bago mo maisip na dapat bigyan mo ng panahon ng Diyos. Hindi mo kailangan po na magpakasaya muna sa mundo bago mo isuko ang buhay mo sa Diyos kung tinatawag ka niya. Mga kapatid, atin pong dapat ma-serve ang purpose ng ating buhay at ang ating pong encouragement sa bawat isa sa atin, knowing that we will give an account to God. One day, we better use
our time wisely. Di ba? And we better use our treasure well and worthily. So use your time wisely. Na ang ibig sabihin nito, gamitin mo ang buhay mo ng may kapantasan. Gamitin mo ang buhay mo ng may karunungan. Maging matalino ka. Bakit gagamitin mo ang buhay mo sa kung saan-saan? Bakit mo pipiliin sa paglalaro ka mamatay? Samantalang yung paglalaro na yan, pagkatapos ng buhay na ito, wala yan. Nalulungkot tayo na nawala si Bishop Orara. Pero sa marami siguro na namatay, isa sa pinakamagandang panahon na namatay si Bishop Orara sapagkat namatay siya sa kalagayan na siya'y nangaral at nangangaral ng salita ng Diyos. Kaysa naman namatay ka na inabutan ka sa ozone disco, di ba? Na inabutan ka doon sa kamunduhan, na inabutan ka doon sa mga kung anong nung lakad mo dito sa mundong ito na walang kinalaman sa Panginoon. Mga kapatid, ang pinakamasarap na buhay, yung hanggang dulo nito, sa Diyos mo ginagamit. Opo. Mga Kristiyano, isang paalala na dapat bigyan natin ng halaga. So, ikalawa po natin, use your treasure well. Diba? Gamitin mo ng tama yung kayamanan na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Mga kapatid, sa Biblia, binigyan tayo ng paalala tungkol sa tinatawag nating kayamanan. Sa 1 Timothy chapter 6, okay? 1 Timothy chapter 6, verses 17 and 18. Pansinin niyo po itong mga talatang ito, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Dito, papasok tayo sa tinatawag nating stewardship. Sa stewardship, ang sabi po ni Apostol Pablo, and moreover, it is required unto stewards that amount be found faithful. So, faithful stewardship is very important. Yung pong ibinigay ng Diyos sa atin, yung tinatangkilik po natin sa buhay na ito. Kasi ngayon nasa panahon po tayo na parang napakalaking issue yung mga bigayan sa church. Kahit po sa FB, makikita nyo po yung kabi-kabila na nambabati ko sa usapan ng giving. Mga kapatid, pag Kristiyano ka, hindi ka maapektuhan nun eh. Alam nyo kung bakit? Kasi ang Biblia po, kung Kristiyano ka, alam mo na sa Biblia, itinuturo ang giving. Itinuturo ang stewardship. Amen? Kaya lang sa church natin, talagang tahasang sinasabi ko sa inyo na hindi tayo ayon sa sapilitang pagbibigay. Yes. Naniniwala tayo sa lahat ng giving sa Bible, pero ang paniniwala natin, kailanman hindi matamis, hindi masarap, hindi masaya sa puso ng Diyos na tayo po'y inubliga. So, ibig kong sabihin, hindi ako naniniwala sa sapilitang pagbibigay. Ang aking paniniwala, dapat magbigay ng masaya. Now, it is good to be reminded, Christians, mismo ng Panginoon, mismo ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6, verse number 19. Matthew chapter 6 and verse number 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Hindi ba mga kapatid, Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na ang dapat daw sa usapang treasure, ang ipunin daw po natin yung kayamanan sa langit.
So sa balancing pagtuturo, sinasabi ko po sa inyo that God is not against na nag-iimpo kayo sa bangko. Hindi siya kontra na iniaayos mo yung future mo, na nag-iimpo ka sa bangko. Hindi po natin ganun tinetake yung talata na hindi dapat mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ang sa lupa. Ang ipino-point out lang po, mga kapatid. Maganda po na merong kang kaisipan na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Diba? Paano po yun? By using your treasure well. Diba? Kasi alam nating lahat na tinuruan tayo ng Panginoon na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Pero may tumuklas ba? May nag-aral ba? May nag-isip ba? May nagtanong ba? Meron po bang nag-research, mga kapatid? Meron po ba talaga na nagbigay ng importansya sa sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Nagtatanong ba tayo, paano yun? Paano ko gagawin yun? Paano ko mag-iipon ng kayamanan sa langit? So, it is not enough na aware ka na itinuro ng Panginoon na mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Dapat marating natin yung kaalaman, paano ko makakaipon ng kayamanan sa langit? Sa palagay po ninyo. Di ba? Lahat ng gastos mo sa lupa, alin dyan ang bahaging ipok mo sa langit? Kaya kapag may mga project tayo, pag iniisip nyo, walang kita rito sa lupa yan. Kaya ang tawag natin, pagka gagamitin mo para sa Diyos, hindi spending. Ang tawag dyan, investing. Di ba? Nag-i-invest tayo. Ang ibig sabihin, kung tayo nagsusupport ng mga missionary, hindi natin inaasahan na yung mga missionary ibabalik sa atin ng higit, ng siksik, ng liglig, at umaapaw yung kanila pong mga support na tinanggap sa atin. Ginagawa natin yan, nang ibinigay natin sa kanila, ay ipon natin sa langit. Philippians chapter 4, verse number 17. Philippians chapter 4 and verse number 17. Sabay-sabay. Begin. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your... Si Apostol Pablo po nagsabi niyan. Di ba? So kaya kung tayo po'y sumusuporta sa mga pastor, sumusuporta tayo sa mga missionary, sumusuporta tayo sa mga mangangaral, tapos ang ina-expect natin, yung pastor ang magbabalik sa atin, o sasabihin natin, magpapatubo ng kung ano po yung... Mga kapatid, hindi po. Wala kayong makikitang ganong turo o pattern o concept na nasa Biblia. Kasi ang pananaw ni Pablo, verse 19 ng Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse number 19. Ready? Begin. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, mga kapatid, sa ginagawa natin para sa mga missionary, ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan natin. Pero for me, very interesting and very encouraging to know na ang pagsuporta natin sa misyon, katulad halimbawa, hindi nyo po kilala yung missionary na nagpunta rito nung Sunday? Hindi naman po natin talaga siya kung tutusin, inimbitahan. So nag-express po siya ng desire to present his work, yung inilagay ng Diyos sa puso niya para magpunta sa misyon. Mga kapatid, alam nyo po, sa napakagandang natutunan natin, yun yung isang magandang kaparaanan para makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Siguro sa maraming mga churches, isa yung church natin. Sa pagka tinignan nyo yung bangko, wala tayong impok sa bangko. Bakit? Kasi ang stand ko po sa giving ng church, hindi po yan ibinibigay para ipunin sa bangko. Ang stand ko po sa giving ng church, yan po ay ibinibigay para gamitin po sa ministeryo. Para ipangtugon sa pangangailangan. So hindi tayo mayaman sa lupa. Maniwala kayo. Wala tayong kayamanan sa bangko, mga kapatid. Hindi ako against, hindi po bawal. Lalo na po kung malaki ang giving ng church. Maganda po na nag-iimpon
nakaupo sila sa bangko. But listen, what I would like to emphasize is this, na sa usapang giving sa church, ang paniniwala ko po, tinuturuan tayo magbigay para matugunan ang lahat ng pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Amen? At ang mga matatapat na nagbibigay, sila po ay nakapag-iipon ng kayamanan sa langit. Nag-tithes ka na, nag-offering ka na, nag-thanksgiving ka pa. Pag may campaign tayo, nagbibigay ka. Tapos napaka-generous mo pa sa pastor mo. Yung talagang buluntad sa puso mo na ginagawa mo yan. So yun po yung mga kaparaanan na kung saan nagagamit natin yung treasure natin na makabuluhan ng may saysay. Tama? Halimbawa po, ginamit mo yung pera mo sa inuman. Lasingan, kumbaga. Di ba? Pagkatapos ng inuman, nasaan na yung pera mo? Wala na, nagastos na. Oh, ang tanong, pagharap mo ba sa Panginoon, kung Kristiyano ka, sasabihin pa ng Panginoon, alam mo, dapat gantimpalaan kita, ang laki ng nagastos mo sa bisyo mo. Di ba? Paano natin ginagamit? Huwag niyong isipin kaya kayo nagtrabaho para lang sa kapakanan ng pamilya niyo. Kung Kristiyano tayo, kaya kayo nagtrabaho para pagtiwalaan ng Diyos sa mga pagtugon sa pangangailangan ng ministeryo. Kaya nakaka-bless yung mga mananampalataya na walang kahina-hinayang. Diba? Na nagbibitaw at nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kadalasan po yung mga bumabatikos dyan, yung talagang ang puso po, laban at kontra talaga, sapagkat hindi willing eh. Sa isang taong willing magbigay, mga kapatid, malinaw sa isip ko, malinaw na sa puso ko, na yung mga binibitawan ko para sa Diyos yan, para sa gawain ng Diyos yan, mamintas na ang lahat ng mamintas, o matake na ang lahat ng gustong matake, hindi po mababago ang katotohanan. Alam ko na yan po'y pamamaraan upang ako po'y makaipon ng kayamanan sa langit. Diba? Magugulat ka pagpasok mo dyan, may mga envelopes na galing sa mga, Young Pro, yung iba nga po. Kung tutuusin, iisipin ko, kayo ba'y inobliga sa ganon? Pero yun po yung isa sa kaparaanan na nakakasuporta tayo sa manggagawa ng Panginoon. Mga kapatid, yan po yung mga ipon sa langit. Diba? So, Biblia po ang nagsabi niyan. Kaya ang patikusin nila, Panginoon, sabi, in fact, ang pagkakasabi pa nga huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Yung iba doon, pagka pinick up natin, parang bawal mag-ipon eh. Actually, kung kukunin natin ang pinakadiwa, ang ipinupunto ng Panginoon, yung bang idea na baka mamaya pagdating sa mga bagay ng lupa, todo-todo ka, pero yung para sa kabila, wala. So yun lang naman ang gusto niyan sabihin. Nung sinabi niyang man shall not live by bread alone, hindi niya ibig sabihin hindi kailangan ng tinapay. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to have the divine or godly perspective sa usapan ng kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So napakahalaga po na tayo po'y mapaalalahanan. So una po, use your time wisely. Number 2, use your treasure well and worthily. Gamitin natin yung lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na makabuluhan. May saysay. Amen? Yun po yun. Isipin nyo po yung nag-sponsor sa akin ng camp noon. Sabihin ko sa inyo. Yung mag-sponsor ka ng isang camper. Ngayon, yung in-sponsor mo, naging evangelist. Mga kapatid, grabe yung naging kabuluhan nung pinang-sponsor mo sa kanya. So, hindi nyo po pwedeng tawaran. Yung po pwedeng maging gamit ng Diyos doon sa treasure na ipinagkatiwala niya sa iyo na ginamit mo ng tama at ginamit mo ng may kabuluhan. Diba? Ginamit sa evangelistic meeting. Okay? Minasave. Isipin nyo po, yung ating pong paggamit ng ating pong kayamanan na may kabuluhan. Nakita niyo itong pulpit na to? Ano kala niyo rito, napulot?
Ginastusan po yan. Binyahe pa nga po yan eh. Saan ba nanggaling to? Ilocos. Binyahe. Isipin niyo po, tuwing nangangaral ng salita ng Diyos, dito, ginagamit tong panay nga lang ang lakad ko, pero nagagamit. Di ba? Yan po, mga kapatid. Yung mga inuupuan nyo na yan, yung mga air condition na yan, bunga yan ng mga Kristiyanong hindi nang hinayang na yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila, ibinigay. Yung bang nag-i-invest ka na meron kang bisita, pinamamasahihan mo yan, sinusundo mo yan, minsan tinitreat mo pa yan. Pag yan na save, pag yan po ay lumago sa Panginoon, pag yan ay naging kagamit-gamit sa Diyos, malaking bahagi yung pong naging investment mo sa kanyang buhay. Please don't get me wrong. Marami tayong mga bata rito na nung nag-aaral sila, walang alam yung mga magulang, pasimple-simple. Dahil gusto nating maging bahagi ng buhay nila. Ngayon, yung mga batang yan, nasa orkestra na, may mga preachers pa tayo ngayon, mga kapatid. May investment ako sa buhay ng mga yan. May kabuluhan. Hindi po ba? Mga pastor na hindi ko alam. Mga yung iba dyan, magkukwit na pala. Pero talagang walang panghihinayang. Hindi lang nagbigay ka ng time for fellowship. Nagtitreat ka. And then, nakaka-encourage ka. Mga kapatid, use your treasure well and use your treasure worthily. Kaya yung faithfulness sa giving, wow. I-account natin kasi sa Diyos yan eh. Bibigay ko naman po yung tithes ko eh. Kaya lang nabasa ko po sa FB eh, na ganito po eh. Mas gusto ko pong kampihan yun eh. Kasi malaki rin po kasi yung tithes ko eh. Ang problema ng iba, nakikita nila yung laki ng tithes nila, pero hindi nila nare-realize na kaya malaki ang tithes nila kasi ang laki ng blessing nila. Naintindihan niyo po? Hindi ka po pwedeng magkaroon ng malaking tithes nang wala kang malaking blessing. Salamat pag ikaw ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Di ba? Huwag kang nandun sa kaisipan na tuwing may giving sa church, ako at ako lang din naman eh, tayo at tayo lang din naman eh. Hindi nirereklamo yun. Pinagpapasalamat sa Diyos yun. Dapat nagpe-praise the Lord ka. Imagine, ang dami natin pero isa tayo sa pinagtiwalaan ng Panginoon. Isa tayo sa pinagpala ng Panginoon. Isa tayo sa nagkaroon ng pagkakataon para maging bahagi. Amen? O ito, walang bulahan to. Diyan ko kayo sinasaluduhan. Hindi mayaman ang church natin. Diba? O yung mga espiritual. Mayaman po tayo kasi mayaman ng Diyos. Okay, walang argumento. Mayaman ng Diyos. Pero umamin tayo. Hindi tayo mayaman. Ang Diyos ang mayaman. Tama? Hindi tayo. O, maliban na lang kung meron talaga. Sino ba yung talagang, sige, sino ba talaga mga mayayaman dito? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Ako lang? Hindi, sinesenyas ko lang, itaas ang kamay. Hindi ako nagtataas ng kamay. Mga kapatid, posible, pinayaman, meron. Di ba? Kasi alam naman natin ng Diyos, sa lupa palang pagpapalain ka eh. Kaya dapat alam mo kung saan ka nangihinayang. At kung saan ka dapat hindi nangihinayang. Di po ba? Isipin niyo po yan, yung magpapakain ka pagka-anniversary, di ba? Isipin niyo po yan, yung pong mag-a-accomplish ka para sa mga manggagawa ng Panginoon, yung magre-regalo tayo, yung magla-love gift tayo sa mga manggagawa ng Panginoon. Ilan yung mga manggagawa na yan? Gagantihan ba nila tayo? Mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran nila ang siyang magpapala sa atin. Pero mas malalim dyan, pagharap natin sa Diyos. Masasabi nating nagamit natin ng tama at may kabuluhan ang lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. Use your time wisely. Use your treasure well. Use your treasure worthily. And use your talent willingly. Di ba? Gamitin natin yung mga ibinigay ng Diyos na kakayahan sa atin willingly.
Huwag kang tutugtog dahil pinilit ka lang. Di ba? Dahil inilagay ka lang sa kasubuan. Huwag kayong magmiministeryo at gagawa ng kahit ano sa Diyos dahil napipilitan ka. Mga kapatid, gawin mo yan ng buong puso na kung saan dahil sa Diyos mo ginagawa, hindi mo papayagan na ito ay basta mo iiwanan. Use your talent willingly. Alam niyo po ba, kung napansin niyo ako noong Sunday, nung may kumanta, natulala ako eh. Yung my soul desire is to be used. An empty vessel longing to fill by you. Nagulat ako. Hindi ko po minamaliit. Ang sinasabi ko po, nagulat ako. May talent ka, anak. Di ba? Sa puso, wag dito ilalagay. May talent ka. Nakakatuwa, simpleng-simple. Pero nagulat ako nung umawit. Bless na bless ako, mga kapatid. Nawala lang nga siya kaagad. Lalabgipang ko sana eh. Nawala agad eh. Mga kapatid, nabe-bless tayo sa mga kumakanta. Pero yung makakita tayo ng mga new discovery, mga kapatid, yung mga bago, tapos, di ba? Kumbaga, hindi na sayang yung training ni Teacher Melts. Yung mga voice lesson at yung mga vocalization, tama ba yan? Di ba? Ano ang kabuluhan ng talent mo kung hindi mo naman i-offer sa Diyos? Di ba? Kala ko yung talent ko noon doon lang. Pag kung dumitrabaho, maliit ang sweldo. Doon siya. Kala ko ganun lang eh. Di ba? Ano yung talent natin? Mga kapatid, alam niyo po ba, lalo na nung medyo bata-bata pa po ako, ang isa sa mga paborito ko noon, yung mga exhibition sa basketball, yung mga kung ano-ano yung ginagawa po kapag ka naglalaro, mga exhibition, yung mga ganon. Yung tuwan-tuwa ka na nakapagpapasikat ka di ba? Pero wala lilipas yun Ngayon, pag nagbabasketball ako, pag binantayan mo ko, sa'yo na bola, masaktan pa ako dyan, di ba? Lumalapit pa lang po yung babantay, ipapasa ko na yan. Bakit? Alam ko masasaktan lang ako. Bakit? Nagkakaedad tayo. May mga ganun sitwasyon, hindi halata, pero nagkakaedad tayo, mga kapatid. Nararamdaman ko kapag medyo, mga laban ng kalooban dyan, mga kukontra-kontra dyan. Ano ang kabuluhan ng talent mo kung hindi mo naman sa Diyos ginamit? Ang sakit nun tinuruan ka ng church na magkaroon ng, di ba? Matuto kang gumitara, tapos nung natuto ka, sa club ka kumanta, pambihira. Ang ganda nga boses mo, kung sino-sino naman kinakantahan mo. Kung maganda boses mo, maganda. Yung dapat papurihan ng kinakantahan mo. Amen? Kung may magaling kang talent, sana meron po yung contribution sa magiging matagumpay na gawain ng Panginoon. Hindi ka magmamalaki, hindi ka magmamataas, kundi magpapagamit ka sa Panginoon. Use your talent willingly. Hindi yung magpapagamit ako sa Panginoon, pero depende. Hindi dapat ganun. Diba? Mga preachers natin, yung papakiusapan ka pa para mag-preach. Pinagtyagaan nga lang tayo ng Panginoon, tapos aakto pa tayo na parang magpapa-importante pa tayo. Tama po ba? Hindi naman tayo kaya ang mga nakapag-preach dahil ang gagaling natin at karapat-dapat tayo Habag lang ng Panginoon, biyaya lang ng Panginoon, tapos magmamalaki pa tayo sa Kanya. May tatlo lang nagsabi sa yung bless na bless, kita mo, mas matindi pa ako sa bishop natin, di ba? Tatlo pa lang yun, kung naging apat yun, di lalo ka na.
Hindi kayo magpipreach para makipagpaligsahan sa akin. Hindi kayo magpipreach para mapalabas na mas mahusay kayo sa akin. Magpipreach kayo dahil gusto niyong paggamit sa Diyos, yung talent, yung gift na ibinigay niya sa inyo. Amen? So yun po yun. So kaya kamusta yung talent mo? Kanino mo ginagamit? Ano plano mo sa talent na yan? Pastor, siyempre may talent ako. Hindi ko naman gagamitin ito kung walang talent fee. Kapatid, biyaya ng Diyos ang lahat. Opo, tingnan niyo po ang sabi ng 1 Peter chapter 4 and verse number 10. 1 Peter chapter 4 and verse number 10. Sabay-sabay, ready, begin. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Amen? Ano ang silbi ng buhay mo kung hindi nagamit wisely? Ano ang silbi ng yaman mo kung hindi nagamit ng tama and worthily? Anong silbi ng talent mo kung hindi mo naman na-i-offer willingly? Kung hindi mo ginamit willingly. So kaya for me, knowing, nasa sinabi ni Pablo, bawat isa sa atin, mananagot tayo sa Diyos, magbibigay sulit tayo sa Diyos, dapat itong tatlong paalalang ito, ariin niyo pong napakahalagang paalala. Use your time, use your treasure, and use your talent. Amen? Tumayo po tayong lahat. Sister Sharina, makakanta mo ba yung kanta mo nung nakaraan? Kaya mo? So gusto kong gamitin siyang awit. Matutugtog ba natin? May kopya ka? Hingga, lapit ka dito sa altar. Yuko tayong lahat, pikit po tayo. Kasi tamang-tama yung message ng kanta niya eh. Diba? Ito yung dapat maging desire ng puso natin. So, kakanta si Sharina, atin pong damhin yung message ng kanyang awit. Ako at ikaw ay magbibigay sulit sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos. We will give an account to God one day. At ang napakahalagang dapat naging emphasis ng message sa atin ay yung magamit tayo ng Panginoon. Magamit natin ang panahon, oras, buhay natin wisely. Magamit natin ang ating treasure worthily, well and worthily. Magamit natin ang talent natin willingly. Kung ikaw ay kinausap ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, ang message na ito ay warning and wake-up call. Malakas ka nga. Mahaba nga ang buhay mo. Pero ano naman ang naging silbi ng mahabang buhay mo? Ano naging silbi ng panahon mo kung ang pag-uusapan, Diyos? Sige po, gamitin natin pagkakataon nito para humingi ng tawad sa mga sayang na oras, sa pag-abuso natin sa buhay at sa oras. Diyos ang may karapatan sa buhay natin. Kaya sa Diyos tayong lahat mananagot. Hindi sa mata ni pastor. Hindi sa mata ng kahit sino. Lord, I do not seek to claim the glory.
Hindi masama ang pagbibigay panahon sa mga bagay ng ating sarili. Pero nagiging masama ito kung wala tayong panahon para sa Diyos. Hindi masama na tayo po ay mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Pero masama ito kung sa lupa lang ang kayamanan natin at wala tayong ipon sa langit. This longing in my soul. My soul desire. Pasalamat nga po tayo sa Diyos na binigyan pa niya tayo ng pagkakataon na marinig natin ang mensaheng ito. Maging paalala sa atin na kung medyo tayo po ay medyo nalilibang na tayo po ay nagiging mababaw na, nagiging magaang na ang trato natin sa mga bagay na ukol sa Panginoon. Di ba, dapat tingnan natin isang napagandang panahon at pagkakataon to na binibigay ng Diyos para bumawi tayo sa mga nasayang na oras, sa mga panahon na kung saan ginugol natin sa pangsarili at walang kabuluhan. Is my soul desire. My soul desire. Ang dalas-dalas mag-absent sa gawain ng Panginoon, pero napaka-aktibo sa kung saan-saang mga lakad at gawain. Just try to consider that. Yun ba ang deserve ng Panginoon? My soul desire is to serve you, Lord. To do May talent nga po tayo, pero nai-offer ba natin sa Kanya? and be. Talaga bang willingly ini-offer natin sa Panginoon? This is my soul desire. Dakilang Diyos, aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami na may paalala po sa amin ang mensahe ngayong gabi. Panginoon, patawad po sa mga sayang na oras sa aming buhay. Patawad po sa mga maling gamit namin ng buhay na ibinigay at pinagkatiwala mo sa amin. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po ay nagiging maramot sa iyong gawain. Pero salamat. Kailangan po namin ang paalalang ito. Kailangan po namin ang pagtuturong ito, Panginoon. Salamat po sapagkat ginising mo kami sa katotohanang hindi kami panghabang panahon sa lupa. May panahon ng kamatayan at may panahon ng pagharap sa iyo, dakilang Diyos. Nawa kami po ay confidente na haharap sa iyo sapagkat ginamit namin wisely ang aming panahon. Sapagkat ginamit po namin ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin ng tama at may kabuluhan. Na ginamit namin ng buong puso ang talent na ibinigay mo sa amin. Lord, thank you for this message. Kailangan po namin ng mensaheng ito, aming Ama. Salamat po, Diyos. Nawa ang bawat isa po ay nagpakatotoo sa harapan mo ngayong sandaling ito. Nawa ang mga kapatiran po namin na nakasanayan na nasa online, dakilang Diyos. Lalo na kung nasa kanila naman ang kakayahan na nandito sa gathering place, nawa ang message na ito ay nagpaalala rin po sa kanila na ikaw ang may karapatan sa aming buhay. Ikaw ang may karapatan sa oras namin. Ikaw ang may karapatan sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Ikaw ang may karapatan sa mga talents na ibinigay mo sa amin sapagkat mismong kami, dakilang Diyos, tinubos at binili mo ng halaga mo. Ng dakilang halaga, dakilang Diyos. Kaya hiling ko po na ang message na ito ay maging pagbibigay warning sa bawat isa. Nawahaharap kami sa iyo, dakilang Diyos, na may pagkakatiwala. Basbasan at pagpalain mo kaming lahat, aming Ama, ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Go back to your seat, please. Thank you so much.